Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. You would like to see you soon, Toto. Our vocabulary term is tortuous. Tortuous. Kalimutan na ni Toto ang Big Book, Mr. Dictionary. Ang tortuous, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa isang bagay, sa isang statement, sa isang daan na hindi simple, hindi direct, no? Marami siyang curves, maraming pasikot-sikot, maraming paliko-liko, baliko-baliko, ganun po siya, mga sombreros. Mga possible synonyms po natin dito ay convoluted. Kung napanood niyo yung vlog natin, medyo matagal na yung convolution. Twisting, winding, curved, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. The path to the house of Claudius, where peace and cleanliness abide, seems to be a long and tortuous one. Tortuous. Cleanliness. Cleanliness. Notice clean, not clean, and then li is long e sound. Cleanliness. It's not cleanliness. It's clean. Clean. It's not long e. It's clean. Clean. Cleanliness. Yada yada. Claudius. Do you know Claudius Ptolemy? Si Claudius Ptolemy, mga sombreros, ay isang Egyptian astronomer, mathematician at geographer na may lahing Greek. Marami po siyang contribution when it comes to his writing, especially po yung kanyang geocentric or earth-centered model of the universe na tinatawag niyang Ptolemaic system. Nabanggit ni Kay Grampich at ni Mr. Dictionary, mga sombreros, ang cleanliness, ang kalinisan. Basahin po natin 2 Corinthians 7:1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Psalm 51:10, sabi ni King David, maging tayo, create in me a clean heart, na malinis na puso, O God, and renew a right spirit within me. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga sombreros, napakahalaga po ng kalinisan kahit sa bahay nga, di ba? Sa trabaho or sa sarili mo, sa ating sarili, sa kwarto, sa lahat ng bahagi, in general po, kalinisan ng ating hangad, kalinisan ng ating gusto. Kung kaya, napakahalaga po hindi lamang yung ating gamit, hindi lamang yung ating yung bahay, hindi lamang yung ating katawan, kundi ang ating puso, ang ating isipan, because it will lead us to a clean life. Nasabi nga, di ba, cleanliness is next to godliness. Tama po yon. Yung ating physical na katawan ay kapag uminom tayo ng tubig, kapag uminom tayo ng mga gamot na pampalinis, ay nalilinis siya. Pero ang ating kaluluwa po, ang ating puso, ang ating isipan ay mas magiging malinis at mas malilinis siya kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, because ang Espiritu ng Panginoon ang maglilinis dito. Hindi po siya malinis ng mga pagkaing material, no? Ang ating kaluluwa ay malilinis lamang ng Espiritu ng Panginoon through reading the Holy Bible. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Hello mga sombreros, dahil inidoro ang ating model, andito tayo sa CR, di ba? Ang pinakaunang toilet bowl, mga sombreros, ay na-invento ni John Harrington. Si John Harrington, mga sombreros, ay author at saka inventor at inaanak po siya ni Queen Elizabeth or godson ni Queen Elizabeth I ng England. Ngunit ang pinakaunang ginawa po niya na toilet bowl ay aabutin ng halos 8 galong tubig bago ma-flush ang kung anumang dumi sa toilet bowl. Hindi po siya mabaho, kaya no worries po. So po, kung kaya taong 1775 ay gumawa ng pinakaunang successful patent si Alexander Cumming. Ngunit ang kanyang pipe tubo sa ilalim o puwatan po ng inidoro ay hugis letter S. And it was further developed pa ni Thomas Craper, mga sombreros, na pinaniniwala ang pinakaunang commercially used or widely used po na inidoro na meron tayo ngayon, mga sombreros. So dito talaga, syempre dito tayo, kailangan realistic tayo, mga sombreros. Muli po, mula dito sa Camila Subdivision sa Tagum City, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech,
At sa tawa, syempre, si Toto ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami! Ang buhay ay masaya na giniyang lalo na faith of love at pagsulod sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Our vocabulary term is tenacious. Tenacious. Gala ng gala si Toto sa market. Ang tenacious mga sombreros ay adjective. Ito yung paglalarawan sa tropa mong may pinanghahawakan, no? Kapag yun na siya, hindi niya pwedeng baliin, no? Hindi siya maaring kumalas, hindi niya maaring baliin yung kanyang paniniwala sa isang opinion, sa isang idea, sa isang philosophy, sa isang behavior, no? Sometimes nauwi sa pagiging stubborn, no, mga sombreros. Medyo ayaw po natin. Pero yun nga, depende naman kung paano gamitin kasi pwede siyang positive, pwedeng negative way, mga sombreros. Sa mga possible synonyms po natin dito ay persistent, determined, pertinacious or pertinacious, kung napanood yung vlog natin sa pertinacious or pertinacious, stubborn, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Max made a difference in his monarchy and he was tenacious enough to make it last. Tenacious. Archery, march, but this word is monarchy. CHY or CH is pronounced as K, as in monarchy. Monarchy. Yada yada. Max. Do you know Max Planck? Si Max Planck, mga sombreros, ay isang German theoretical physicist na originator ng quantum theory. And dahil dito, ay ginawaran siya ng Nobel Prize Award for Physics in 1918. Ang tenacious, mga sombreros, ay holding on tightly to something, no? Talagang malakas ang iyong kapit sa isang paniniwala or sa isang bagay or sa isang tao or sa isang pangyayari. Basahin po natin 1 Thessalonians 5:21-22. But test everything, sabi niya, subukin natin ang lahat ng bagay. Hold fast what is good. Ayun pala kung ano yung mabuti at ano yung tama. Abstain from every form of evil. Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope. Ayun pa, pag-asa natin, without wavering, for He, Jesus Christ or God, who promised is faithful. 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Lay hold on daw tayo doon sa eternal life, sa buhay na walang hanggan sa langit, which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Ang conclusion, mga sombreros, ay yung ating malakas na kapit, malakas na hawak, mga sombreros, ay sa ating confidence na si Lord Jesus Christ. Because if we have a good relationship or intimate or close relationship sa Panginoon through faith, ay susunod na lang po ang magagandang relationship natin sa magulang, sa kapatid, sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, sa mga social media friends, no, kahit sa ibang tao, even strangers, no, magkakaroon tayo ng tamang relasyon at attitude at approach toward them. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Tide! Ang tide, mga sombreros, ang invento ng Procter & Gamble scientist na si David Byerly taong 1930s.
Nagtrabaho siya ng 7 taon to develop yung formula ng Tide mga sombreros under Project X. However, nung 7 taon na yan ay nag-shutdown at nagsara o nag-bankrupt ang Project X mga sombreros. Pero hindi po siya tumigil para makamtan or ma-achieve ang tamang ingredient, ang tamang formula po ng Tide for 14 years. No, isa sa patunay o isa sa mga patunay na dapat kapag meron tayong pangarap ay hindi tayo dapat tumigil, no? Kahit abutin man ito ng 14 years. Ang tagal mga sombreros, no? Pero yun po, no? Pero depende po sa pangarap, baka pangarap mo na maging drug lord or maging magnanakaw. Pero dun po tayo sa tamang pangarap, no? Mabuting pangarap. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis mula rito sa Camilla Village, Tagum City. Ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Bricyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na naging lalo naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kay Bricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Could you please help Toto find his way home? Our vocabulary term is temerity. Temerity. Bigyan ng pamasahe si Toto para makabalik na dito, Mr. Dictionary. Ang temerity mga sombreros ay noun. Ito yung tawag sa confidence ng tropa natin na sobra-sobra, no? Pero nauwi naman sa pagiging bastos or rude niya mga sombreros na medyo ayaw po natin. Ang mga possible synonyms po natin dito ay audacity, kung napanood yung vlog natin about audacious, gall, boldness, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. We were shocked Louis had the temerity to make special cakes, where his forte is engineering. Temerity. Forte or fort? Forte or fort. So we have two acceptable pronunciations. It's not forte. It's forte or fort. Yada yada. Louis. Do you know Louis Pasteur? Si Louis Pasteur mga sombreros ay isang French chemist at microbiologist. Siya rin po ang tinatawag na the father of pasteurization kasi Pasteur galing sa kanyang last name, or sterilization kasi 'di ba ang gatas, ang mga liquid kagaya ng wine, beer, juice and water, kapag pinakuluan sila or ininit sila ay mamamatay ang mga microorganism or bacteria. So ganun po ang kanyang discovery na napakahalaga lalong-lalo na sa gatas mga sombreros, talagang kailangang i-sterilize para mamatay ang mga bad bacteria. Ang temerity mga sombreros speaks about confidence, no? Sometimes pag nagiging extreme or pag sobra-sobra na yung confidence na nauwi sa pagiging mayabang ay yun po yung hindi maganda. Pero basahin po natin yung confidence na naidudulot or from the Lord at hindi lamang sa ating sarili or sa mga bagay na na-achieve natin. Psalm 118:8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Ouch. So, sa Diyos tayo magtiwala at hindi sa ibang tao, or ang confidence natin ay sa ibang tao.
Syempre mahal natin sila, pero yung sasabi nating 100% yung ating confidence at trust sa kanila ay yun po yung hindi gusto ng Panginoon. 1 John 5:14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. No? According to His will, kapag humingi tayo, ito yung confidence natin, no? Malakas ang ating loob because He will provide us kapag Kanya itong will ay didinggin niya tayo. 1 John 2:28, and now little children, abide in Him, then that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Mga kasambraros, napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. It is as important as breathing every second ng ating buhay. Kung kaya napakahalaga po na maglaan talaga tayo ng oras, mga kasambraros. Hindi po kawalan ang 20 minutes or 10 minutes ng ating oras sa pagbabasa ng Biblia, na pagpapakain ng ating kaluluwa, kung nakakapag-spend tayo ng mahabang oras sa ating social media, sa panonood ng Netflix, sa panonood ng TikTok. Hindi po masama ang mga ganito, mga kasambraros, na mga leisure time natin. Pero kapag wala tayo, parang dito na naubos yung oras natin at hindi tayo makapagbigay ng kahit konting panahon sa pagbabasa po ng Biblia, ay doon po tayo nagkakasala. Kung kaya, mahalaga po na let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Tanglad, mga sombreros, may scientific names na Symbopogon citratus at Andropogon citratus. Sa maniwala kayo sa hindi, mga sombreros, ang tanglad po ay kabilang sa pamilya ng grass or damo. Kung kaya sa English term, ito po ay tinatawag na lemongrass. At sa maniwala rin po kayo sa hindi, kasama sa hanay sa pamilyang ito ang palay, ang kawayan or ang bamboo, ang pugon at ang tubo. Isa sa mga features na common sa kanilang mga sombreros ay matutulis ang kanilang mga dahon. Kung kaya tinatawag silang grass. Muli po ito. Pero ang bottom line, mga sombreros, ay nagpapasalamat tayo dahil meron tayong tanglad para sa tinolang manok. Manok na lang kulang dito at saka papaya. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Game 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!